Tinalakay na ng impeachment court ang Article 1 o ang paglustay umano ng confidential funds ni VP Sara. At sa pagsalang ng mga prosecution witness, nabunyag ang sinasabi nilang unusual o hindi pangkaraniwang mga withdrawals ng OVP na aabot sa kalahating bilyong piso. Pero paano nga ba nakalusot sa bangko ang mga transaksyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang sabi ng mga testigo sa Day 10 ng impeachment trial? At kapag sinabi mong unusual, ano ba ang ibig sabihin nito? Corina, hindi bababa sa 3 bag ng pera ang in-encash ng kampo ni VP Sara sa Land Bank. Yan ang isa sa mga lumitaw sa data ng impeachment trial ng vice. At bagamat unusual daw ang mga transaksyong ito, masasabing legit naman daw ito ayon sa mga dating branch manager ng nasabing bangko. Unusual o hindi pangkaraniwan para sa mga dating Land Bank branch manager ang naging pag-withdraw ng pera ng Office of the Vice President. Yan ay nang isa lang na sila sa Senate Impeachment Court bilang mga testigo sa paratang laban kay VP Sara, kaugnay ng umano'y paglustay ng confidential funds ng OVP. Lumabas na nag-withdraw ang OVP ng kalahating bilyong piso sa Land Bank Shaw Boulevard Branch sa iba't ibang petsa mula December 2022 hanggang July 2023. Nasa 4 na tranches ito na tig 125 million. Sabi ni dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, sa 32 years niya sa Land Bank, first time ito na nakakita siya ng ganoong kalaking halaga ng perang winidraw. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Hindi na raw kinwestiyon ni Constantino kung para saan ba ang nasabing withdrawal dahil may abiso naman na raw ang mga taga-OVP bago ang nangyaring transaction at dumaan daw ito sa proseso. Lumabas din na nagproseso ang Land Bank DepEd Branch ng encashment ng 3 tseke na tig 37.5 million pesos each. Yan ay noong Pebrero, Abril at Hulyo ng 2023 kung saan ang tumanggap ay nagngangalang si Edward Fajarda. Siya ang dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. In total, nasa 112.5 million ang na-encash ni Fajarda. Kinwestiyon ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit tila umasa lang ang Land Bank DepEd Branch sa umano'y laway na testimonya ni Fajarda na siya ang designated SDO ng ahensya. Dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right? Wala po silang na-present sa amin. And then you honor it? Face value, nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. Wala raw impormasyon ang dalawang dating Land Bank branch managers kung ang mga winidraw na pera ay may kinalaman sa intelligence o confidential funds. Pero ano ba ang ibig sabihin ng unusual o kakaibang transaksyon? Ayon sa isang circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipinresenta ni Senator Judge Joel Villanueva, masasabing unusual kapag hindi naman consistent ang patterns ng naging transaction sa usual behavior ng isang account owner o kung hindi nito katumbas ang financial capacity niya. Pero hindi ibig sabihin na kapag unusual, ito ay suspicious o kaduda-duda. Ayon na rin sa mga testimonya ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report sa STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangang i-report. Gaya ni Constantino, iginiit din ni Camposano na kakaiba ang 3 beses na encashment ng 37 million na ginawa ng DepEd. Dahil sa normal na sitwasyon, nasa 10 milyon lang daw ang usual cash transaction ng ahensya. Kaya nasabing unusual, ito lang pong
Corina, kinwestiyon naman ni Senator Judge Amy Marcos itong tila pagiging inconsistent ng dalawang testigo pagdating sa kanilang mga testimonya. Binalikan kasi ni Senadora Amy itong mga nangyaring hearing sa Kamara kung saan sinabi ni Camposano na regular occurrence umano ang huge encashments ng government at private clients na taliwas doon sa sinabi niya kanina sa trial na unusual nga itong sinasabing about 37.5 million peso encashment ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. At paliwanag naman ni Camposano, unusual ito para sa DepEd dahil yun lang daw yung malaking withdrawal ng ahensya. Balik sa'yo, Corina. So sa nangyari na yung day 1, Hana, na-establisa na unusual pero hindi illegal. Tama ba? Yes, Corina, tama yan. No? Ayon na rin doon sa naging testimonies ng dalawang dating branch managers ng Land Bank, suspicious ay iba doon sa sinasabing unusual dahil pagdating naman doon sa mga tanong kasi nung Senator Judges kanina ay masabi bang illegal kapag hindi pangkaraniwan ng isang transaction. Ayon doon sa dalawang dating Land Bank officials ay pagdating doon sa sinasabing illegal, yan ay yung kung meron talagang suspicious o kahina-hinalang naging transaction. At pagdating naman dito sa mga nangyaring encashment sa kampo ng bise, yan daw ay dumaan naman sa maayos at tamang proseso. Corina. Siguro iba yung proseso at yung pagka-illegal ay kung saan napunta na hindi pala na-e-establisa. Ayun, okay. Natanong Yes, ba kung Corina, bakit... yan yung inaabangan natin dahil... Oo, yes, Corina, yan yung inaabangan natin dahil sa ngayon, ang na-establish pa lang ay merong nangyaring encashment doon sa kampo nga ng bise. Pero so far, Corina, iniantay natin kung meron bang ipipresenta na karagdagang ebidensya itong House prosecution pagdating sa ano ba yung naging purpose ng encashment at para saan ito. Corina. At bakit hindi cheque? Nasagot ba yung tanong na yon? Corina, so far hindi pa, no? Pero ayon doon sa House prosecution kanina, appetizer pa lang ito kumbaga para sa kanila dahil kasi simula pa lang nung pagsalang doon sa umano'y paratang laban kay VP Sara pagdating sa alleged misuse of confidential funds. Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.